Pinagtibay ng Kamara ang rekomendasyong imbestigahan ang sinasabing joint bank account ng mag-amang sina Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Diretso nating puntuhan ito. Ang Kamara o ang House of Representatives nagrekomenda na imbestigahan ang pagkakasangkot ni Duterte at saka ni Bongo tungkol sa una doon sa Pogo at saka doon sa drug war. Kasi yung sa Pogo, ayon sa mga nag-appear na mga resource persons sa pagdinig ng Quadcom ng Kamara, tulad ni Colonel Juvie Espinido. Ayon kay Juvie Espinido, si Bongo galing sa mga kita sa illegal na Pogo o galing sa pondo na galing sa mga illegal na Pogo, si Bongo ang nagbibigay ng reward. Siya yung nagbibigay ng pabuya doon sa mga nakakagawa ng mga target o quota sa drug war ni Duterte. Ganun kalinaw ang sinabi ni Colonel Juvie Espinido na si Bongo ang nagbibigay ng reward. At ito, ayon kay Juvie Espinido, galing ito sa Pogo. Kaya yung Pogo at yung drug war, konektado yan. At yung perang pinapamigay sa mga nakakagawa ng mga pagpatay sa drug war ni Duterte, ang pera ay galing sa aside sa confidential funds ni Duterte, may mga galing din sa Pogo at si Bongo ang nakakaalam niyan. At sangkot dito si Bongo. Si Bongo rin di umano ang nagbibigay sa iba-ibang mga units na nakakagawa ng target o quota o sa accomplishment sa drug war ni Duterte. Kaya pinapaimbestigahan na ito. Ganyan din ang sinabi ni Rowena Garma Si Rowena Garma, nung nag-appear ito bilang resource person din sa Quadcom, sinabi niya na actually, ang mga order galing kay Duterte, siguro yung listahan kung sino yung dapat na itatarget, galing kay Bongo. Si Bongo. At kay Bongo rin nila sinasubmit yung kanilang mga reports. Ayon kay Rowena Garma. Kumbaga, ganun ka-involved si Bongo dyan sa drug war ni Duterte. Kaya ang pinapalabas ni Bongo, ang trabaho niya kay Duterte, alalay lang ni Duterte. At ang kanyang nagawa ay magserbisyo, yung malasakit centers nga. Hindi daw siya involved dyan sa mga drug war na yan, mga EJ case na yan, mga Pogo na yan. Pero yung mga resource persons na nag-appear sa Quadcom, sa Kamara, ay pinatutunayan na hindi. Hindi ganun, parang inosente si Bongo, hindi. Kung ano man ang gusto nila o proposal nila, ipapaabot sa presidente, kay Bongo nila dinadaan. At kung mayroon namang ipapagawa ang presidente, kung sino siguro yung mga target, si Bongo rin ang nagpapaabot sa kanila. At kapag nagawa na ito, si Bongo rin ang nagbibigay sa kanila ng reward. Kaya, yan ang naging finding sa pagdinig ng Kamara. Ngayon, ang rekomendasyon ng Kamara, palalimin na ang investigasyong ito. Pwedeng ng ombudsman, pwedeng ng NBI, at kapag kailangan ng sampahan ng kaso si Bongo, dahil sa di umano'y mga pagkaka-involved nito sa drug war, sa Pogo, sa reward system, dapat makasuhan itong si Bongo. Nakakapagtago kasi ito si Bongo sa mga kunwari na ang bisyo ko ay magserbisyo. Yun, malasakit center. Kaya nga naka-re-elect ito at nanguna pa sa mga kandidato sa Senado kasi
ang packaging ni Bato ni Bongo ng sarili niya, hindi siya involved sa mga kaso o krimen na kinai-involvean ni Duterte. Lalo yung drug war na yan, hindi daw siya involved dyan. Pero hindi. Yung mga sinasabi ng mga resource persons, involved si Bongo at malaki ang papel niya. Mga kababayan, panuorin natin ang balitang ito kaugnay sa pinaiimbestigahan ng Kamara kasama si Bongo dahil daw at umano ito sa Pogo at EJK ni Digong. Narito ang balita. Pinagtibay ng Kamara ang rekomendasyong imbestigahan ang sinasabing joint bank account ng mag-amang sina Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa report ng Quad Committee, inirekomenda sa Anti-Money Laundering Council na imbestigahan ang joint account ng mag-amang Duterte na pinaniniwala ang nakatanggap ng pera mula sa kalakalan ng illegal na droga. Nag-ugat ang investigasyon sa pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes na naglalaman ang bank account ng pondo mula sa mga drug lord. Nauna nang hinamon ni Trillanes si dating Pangulong Duterte na lumagda sa bank waiver para patunayan ang akusasyong inilipat ng drug lord na si Sammy Uy ang mahigit 2 bilyong piso sa bank account ng pamilya Duterte noong 2007 hanggang 2015. Inirekomenda ring imbestigahan ang sinasabing koneksyon ni Senador Bongo sa illegal na pogo. Kasunod dito ng testimonya ni Police Colonel Jovi Espenido hinggil sa quota at reward system sa pagpapatupad ng war on drugs. Ayon kay Espenido, pinadadaan sa senador ang perang ginagamit sa reward system na sinasabing pinopondohan ng mga pogo. Nauna nang inirekomenda ng Quad Committee na kasuhan ng Crimes Against Humanity si dating Pangulong Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa, gayon din ang mga dating PNP chief na sina Oscar Albayalde at Debold Sinas dahil sa sinasabing patayan sa war on drugs. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.